sa mga panahong milabay, mga kasubanan ug mga kalipay. Ang tanan dunay katuyuan nga dili mahanaw. Ang pagalagad ko, O Dios, imong lantaw. Kanunay ikaw nagagiya, kinabuhing hulma sa matahong mong kanta. Kanunay ikaw nagasubay, nagbalikon taliwala sa pagsulay. Ang gugma mo, O Diyos, kanunay. Himayag ka sakit, adunay katarungan, nagapatinuod nga ikaw naguban. Sa mga kabaguan wala ko napasagdan. O Diyos, kaugmaon ko imong pagtuman. Kanunay ikaw nagagiya, kinabuhing hulma sa matahong mong kanta. Kanunay ikaw nagasubay, nagbalikon taliwala sa pagsulay. Ang gugma mo, O Diyos, kanunay. Ug akong mahinutlogan, mga kasinatian, masabtan ko imong katuyuan, magpasalamat akong dughan. Kanunay ikaw nagagiya, kinabuhing hulma sa matahong mong kanta. Kanunay ikaw nagasubay, nagbalikon taliwala sa pagsulay. Ang gugma mo, O Diyos, kanunay. Ang gugma mo, O Diyos, kanunay. Ako naman ginapasalamatan ang higayon nga gihatag sa Ginoo sa karon gid nga mga tinion, kay kini ang panahon nga kita makapamalandong sa tutagsa ka mga kinabuhi. Sa niaging gabi utak na sa atong pagtuon, ako handom nga daghanta nakatunan. So karong mga taknaa, usa na pod ka topiko ang ato pagkatun-an o kini mahitungod sa discouragement kung unsaon nato ni. Kay sa gusto nato og sa dili, madiskuryo manggod ta sa ato pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. O makonsider nato ni siya nga higante, no? Sa ato tagsa ka mga kagalingon. So atong hunahunaon nga ang timang ato nga ginatun-an, facing the giants of fear.
And this is one of the giants no, sa ato kinabuhi, kaning discouragement. So, sa ato pag kinabuhi, sa madugay na nga mga panahon posible, nagaedad ta sa 60, 70, 50, 40, or nubo pa nga mga edad ni ana. So, daghan na nga mga discouragements ang ato na eksperyensyahan. O ako, naghinaot karong taknaa nga samtang kita magapadayon sa pagtuon kining one of the giants of fear nga mao ang discouragement, makahunahuna ta, makahimo ta sa ato tagsa ka mga kaugalingon kung unsaon. Busa ako pod ginapasalamatan ang inyo makanunayon nga pagsuporta sa ato nga programa. Sa sulod sang isa ka semana. So, welcome ang ato mga kaigsunan sa CBC, sa SBCN Conference, sa Negros Siquijor Mission, kag sa aton nga mga kauturan sa Negros Occidental Conference, sa West Visayan Conference, and of course, sa ating mga kapatid sa Romblon Mission, and lastly, sa ato mga kabugtuan dito sa Samar Mission. So, dirita sa ato nga programa, no? Sa sini nga mga tinion, kay ako nakahibalo nga makatabang gayud kini sa ato tagsa ka mga Kristohanon nga pagpanlakatan dinhi sa kalibutan. As what I have said a while ago, no, tun-an nato ang one of the giants sa ato kinabuhi nga mo ang discouragement. Unsaon nato ni, no, pagtratar, pagdeal sang discouragement o madiskuryo ta sa ato kinabuhi. Okay? What is it? Unsa ni siya? What does it do to me? Unsay mahimo ning discouragement sa ako kinabuhi? Unsaon ako ni wala, no? Or pagtratar sa maong discouragement? Mao kini ang pipila ka mga butang nga dapat nato tagaan og importansya. Okay? As followers, as Christians, mga higala, mga kaigsunan, ako kamo challenge sa karong mga tinion nga kining ato pagtuon dili ta ma-discourage kundili makahimo sa ato og positibo nga resulta sa atong kinabuhi nga kita sarang gayod maka-face, makaatubang kining discouragement sa ato tagsa ka mga kaugalingon. So, what is discouragement? So, this courage means lack of courage. So, kung madiscourage ta, wala tayo kaisog sa ato tagsa ka mga kinabuhi. Sa akong giingon, sa sulod sa pipila ka mga tinuig, labi na sa akon 53 anyos na ako, kadaghan na kaayo nga mga discouragement sa ako kinabuhi. But one thing nga hindi na ako malimtan, kay ang Dios nga ako ginatutukan, ginaalagan, ginasimba, wala magbiya nako. So of course, no, luyos sa sining discouragement, aduna ko'y courage nga tubangon sa tabang sa Ginoo. And of course, sa ato tanan nga nagapaminaw sa pagkakaron. Fair, no, kung kahadlok, fair, sa ato nga gitun-an, no, last time, of course, di nato malimtan itong mga pipila ka mga pahimangno. What are the differences? Unsay kalainan? Ang discouragement, mga kauturan, mga kabyanan, mahimo kining hopeless ta. Wala tay paglaom, hopeless. Nya disheartened, dispirited, obstructed, hindered, frowned
apan or ma-burn out ta. So, usa kini kahagit sa matag usa kanato, ilabi na gid sa ato mga manugpangabudlay, mga ministro, ang ato mga church leaders sa sulod sang isa ka tuig o sa madugay nga mga tinuig sa ato kinabuhi, sa ato pagpanguna sa mga katawhan nga gihatag sa Ginoo sa aton, usahay ma-burn out ta. Madiskoryo ta sa ato mga kaugalingon. But then, fear prevents what? You and me from getting out of the foxhole. Dumdumong ginanaton, fear prevents you from getting out of the foxhole. Discouragement delays you from reaching your objective. So kung madiskoryo ta mga kaigsunan sa unsaman nga responsibilidad nga ato nabaton sa sulod sang panimalay, sa sulod sang iglesia, sa sulod sang ato mga offices, sa ato mga trabaho, kung madiskoryo ta, di nato malambot ang obhito sang ato responsibilidad. So what does it do to me? I am clearly not qualified to do this. Probably that is one of the statement o mga butang sa atong kinabuhi. Makaingon ta, di ko qualified ana sa paghimo. And then finally, we will be discouraged. Ikaduha, somebody else could do this better. Nga naman nga kuman, adunay daghan diha, adunay somebody nga mas nindot siya nga maghimo sa mao nga buluhaton. And then I keep messing up. Murag way klaro. Og makaingon ta, I'm not making any progress. So kini nga mga butang, no, kung ato tagaan og importansya o panahon, madiskoryo ta sa ato Kristohanon nga pagpalakatan dinhi sa kalibutan. So facing the giants of fear, no maingon ta nga dili ni siya sayon. But the Lord keeps on reminding to us or to all of us nga ato kini ato bangon kay siya makatabang niini. Now si Bill Gates, no, usa kini ka tawo nga ilado kayo sa tibuok kalibutan. Pinakadato pero aduna siya'y eksperyensya siya kinabuhi. Unsa man, his first company went bankrupt. His second company was failing. And he was forced out with only the rights left to his name. Take note of that. Sa kinabuhi ni Bill Gates. So kung nag-surrender siya sa iya kaugalingon, na-discourage siya sa iya nga eksperyensya, no, hindi siya tawag karon nga pinakadato nga tawo sa tibuok kalibutan. He continues sa iya plano sa iya kaugalingon. Og nahimo siya nga pinakamayaman sa buong sanlibutan. So again, what does it do to me? So there is no light at the end of the tunnel. Kung madiskoryo tati, mauni siya mahitabo, there will be no light at the end of the tunnel. Why would this time be any different? This is the question that needs to be amplified. To think every now and then, as Christians, as followers of Jesus Christ, sa ato pagsunod sa Ginoo, adunay mga discouragements sa ato kinabuhi. But then, kung tutukan nato na siya, di kita mag-focus sa objective na dapat nato lambuton, sa mga responsibilidad, mahimo ta nga walay kahayag at the end. 2 steps forward, 3 steps backward. Kung madiskoryo ta, lakaw ta 2 steps,
And then 3 steps backward, dita mag-grow ani. Okay? So sa mga discouragements ato kinabuhi, dinhita matudluan kung unsaon nato pag-atubang, unsaon nato pagdil, unsaon nato paghatag, pagpangita sang nagakaigo nga solusyon sa mao nga discouragement or discouragements. Unya makaingon I just can't win. Di ko mo daog ana kay mas dako ning madiskuryo ta kaysa atura pangunahuna. Si Oprah Winfrey, no? Usa kini ka iladong babaye. Unya nag-host siya sa usa ka show. So si Oprah mga kaigsunan, no? Ingon sa akong natukiban siya kinabuhi. Usa siya ka multi-award winning talk show and most influential woman in the world. But she was fired from a newspaper for lacking imagination and having no original ideas. So, kana nga experience sa kinabuhi ni Oprah Winfrey. Tungod kay siya, gin-fired siya. Tungod kay lacking imagination and having no original ideas. So, namatikdan siya kinabuhi. So, kung ato tanawon, murag, subo kaayo sa iya kinabuhi. In that simple thing sa iya kinabuhi. Lacking imagination and having no original ideas. She was fired sa iyang talk show, mga kaigsunan. Now, dinhi sa balang nga kasulatan, no? Kining libro sa Nehemiah, this book talks about leadership. Ato tun-an ang pipila ka mga teksto dinhi sa Nehemiah kapitulo 4, bersikulo 10 hangtod sa 12. Nag-ingon, meanwhile, the people in Judah said, the strength of the laborers is giving out, and there is so much rubble that we cannot rebuild the wall. No, kini nga statement, no, nakahatag o dili o negatibo nga connotation. The strength of the laborers is giving out, and there is so much rubble that we cannot rebuild the wall. So, adunay negative connotation sa mga laborers. Unya, gidugangan. Also, our enemies said, before they know it or see us, we will be right there among them and will kill them and put an end to the work. So, nakakalungkot po nating isipin, mga minamahal ko, mga kaibigan at mga kapatid. Like, for example, kapag tayo ay mayroon pong mga proyekto na ginagawa sa iglesia, no? O sa ating pong mga bahay, mga proyekto sa bahay, o anuman mayroon po tayo na proyekto or project. Ito ang atin pong marinig kuminsan. As leaders, no, kinakailangan na tayo po ay maging optimistic po dito. Optimistic po tayo. Okay? And also our enemy said, before they know it or see us, we will be right there among them and will kill them and put an end to the work. No? Silingan hindi na matapos ang pag-rebuild sa wall. No? Tapuson tani ang aton trabaho sa pagkakaroon. Probably, no, kulang no, sa financial, no, assuming kulang sa financial or finance nga ginatawag, usa na. Kaya mga kaaway, di man ni gusto nga mo grow man ta or may adunay maayo nga resulta samtang kita nagahimo og mga maayo pod nga mga proyekto or buluhaton sa Ginoo, lalo na kining pag-rebuild
sa wall. So din the Diyos who lived near then came and told us 10 times over, wherever you turn, they will attack us. Ginaatake. Grabe ang eksperyensya, no? Sa mga laborers nga nagtrabaho sa rebuild sa wall. Mga kaigsunan, no? Unsay miabot sa atong mga pangunahuna. Kung kana nga mga eksperyensya kaangay sa pag-rebuild sa wall, mga kaigsunan, mga kahigalaan. Of course, no, factor number 1 is fatigue. Kapuyon ta. Fatigue. So in verse 10, the strength of the laborers was failing. So, fatigue confounds our best qualities. Remember that. Fatigue confounds our best qualities. We have a tendency to push ourselves until the gas tank is absolutely empty. Of course, tininood ni, no, usahay, wala na puwersa ang ato gas tank. Empty, way sulod. Mao kini ang tendency sa ato pagkatawo. And then, of course, unsa pa ang mahitabo niini. Fatigue begins in isolation and amplifies loneliness. Mao kini ang resulta sa matag usa kanato nga kung kita madiskuryo sa ato pag-alagad o sa paghimo sang lain-lain nga mga responsibilidad nga gihatag sa Ginoo, no? Ma-isolate ta, no, kanang mag-isahanon ta ba? Ang sunod ana masinulob-on na ta. Murag ang ato pangunahuna, burnout na. Okay? Loneliness be experienced. So a failure to plan is a plan to fail. So this is a statement that reminds all of us, as leaders, as followers of Jesus Christ, o unsa man ang ato posisyon nga nabato sa Ginoo, sa buluhaton sa Ginoo, mao kini ang ato madangatan. So therefore, we need to plan, not to plan to fail. Plano ta nga adunay kadaugan sa tabang sa Ginoo. Ikaduha nga factor, mga kaigsunan, kung madiskuryo ta, adunay prostration. Adunay prostration. So in verse 10, balikan naton, Nehemiah chapter 4, the rabbis was overwhelming. So the most monumental task fall prey to the most minor of annoyances. So mairitar ta, no, kung dungog ta, makabati ta sa mga negatibo nga comments or criticism. No, ang criticism okay ni siya kung redemptive in a way. He talks or she talks. Pero kung dili gani, objective, subjective, nako, maduganghan ang ato discouragement. Unya, ang frustration, mahitabo sa gihapon. Okay? So again, kung frustrate ta, burnout is next and will be considered by some to be a badge of spirituality. So, usahay mga kaigsunan, kung moabot ang discouragement sa atong kinabuhi tungod sa mga kritisismo, tungod sa mga negatibo nga ato madunggan as leaders, ma-burn out kita, unya ang ato spirituality mahimo nga maka-apekto, munubo ang ato spirituality. Therefore, take time to read again and again from the Holy Bible. Kay mao ni siya ang makatabang pod kanato, no? Kay kini mensahe sa Ginoo. Okay? It is a result, however, of a lack of focus, purpose, or accomplishment. Probably, no, tuo ko ani. Okay? Kung maapektuhan ang ato espirituhanon nga pagkinabuhi, unya madiskuryo ta,
maprostrata sa ato pag-alagad o sa ato pagdumalahan, kini magaresulta sa ano? Lack of focus sa bandang huli. Ang tinutuyo sa atong kinabuhi, unya ang accomplishment nga supposedly kini mahimo nga may dako nga benepisyo ang ato nga ginaserbisyuhan. But because of frustration, because of what? Discouragement, nahimo na inoon nga dako nga lulan sa ato pagpangalagad, pagdala sa buluhaton sa Ginoo. Again, fatigue plus frustration, ang resulta ana, ma-fail ta. There will be failures nga ma-reveal sa ato kinabuhi. Factor number 3, failure. Now, embrace failure, it is how we learn and grow. So, kung may failure ta mga kaigsunan, dila ta magtungon diha. No? Kung dili ka ng failure, that failure teaches you and me nga dili na nato himuon sa masunod kung kinay failure naman na. No? So, from this point of time, makakonclude ta sa ato kinabuhi. Makaingon ta, uy, murag di man ako mapuslanon. Now, balikan ta ang versikulo 10. It concludes, we cannot rebuild the wall. So kung nagasulod sa atong pangunahuna, discouragement, fatigue, frustration, and then failure, makaingon ko, we cannot rebuild the wall o unsa man na nga klase nga wall sa ato kinabuhi. No? I hope nga ato ni mapatalinghugan, remind sa atong kinabuhi. Daghan ta baya i-rebuild, no? Sa ato tagsa ka mga kinabuhi. Relasyon ta sa ato nga Ginoo, relasyon sa ato kapariyo nga tumuluo, relasyon sa ato trabaho o unsa man nga mga hilikoton nga gihatag sa Ginoo. Pero ang giningon sa bersikulo 10, ingon sa mga laborers, kung tutukan ta ang discouragement, failures, fatigue, we cannot rebuild the wall. Ato na pahinumduman. When is failure truly a finality? Unsa man ang what comes, what makes your decision and me, no, sa ato kinabuhi. When failure strikes sa ato tagsa ka mga kinabuhi. And I would like to tell you, you are dead. No? We are dead on this. Kung di ta magpadayon. Your plum ran out of time. So, learning from failure. We cannot rebuild the wall. Balikan tam versikulo 10. Absent these conditions, failure is used to validate fatigue and frustration. Inumduman nato ng mga kaigsunan. Embrace the horror. Mga utod. Okay? Fatigue plus frustration plus failure. Ang mahitabo nini, fear. Kahadlok sa gihapon. Okay, in verses 11 to 12. And you are about to be murdered anyway. Okay? The two responses to failure are usually, try again and run away. Asa taani? When failure comes along the way, unsa man ang ato dapat ibutang sa ato pangunahuna. Try again. Try again. Unya ang usa, run away. O sige, dagan ka na lang, talik din na lang ang mga problema, mga discouragements sa imo kinabuhi. So, dili ta mag-uswag ang ato Kristohanon nga pagkinabuhi dinhi. Kung walay failures, walay frustration, dili ta magatubo. Just like what the laborers experience. Nakadungog lang sila sa mga criticize sa ila kaaway.
Hindi ka mo ka-rebel sa wall. No? Put an end na sa pagtrabaho. But we need to put in our minds o muabot man ang discouragement sa ato kinabuhi. Sige, trabaho lang ta. Try again. No? Hangtod nga kita makakaton. Hangtod nga kita magihaan sing nagakaigo sa Ginoo sa mga buluhaton, sa mga proyekto nga iya nga ginhatag sa tutag sa mga kinabuhi. Fear triggers the latter. Okay? So fear of death influences our behavior. Tininood ni balikan ta 11 and 12 sa Nehemiah chapter 4, and you are about to be murdered anyway. So the fear of death considering or concluded failure brought on by fatigue and frustration gives birth to hopelessness and surrender. So mga kaigsunan, mga kaabyanan, mga kapatid, mga kaigalahan, though we will be experiencing death and that could influence our behavior, but we need not to surrender. Dili nato ibutang nga maging hopeless ta, prostrate ta sa tubangan sa Ginoo. Okay? So how to kill it? Unsaon natong pagdeal kining discouragement? Number 1 is cry out to God. So mo ngayo ta og tabang sa Ginoo. Nehemiah started with what most of us try last, and that is prayer. In chapter 4, verses 4 and 5. This is one of the weapons nga gigamit ni Nehemiah sa iyang kapanahunan. He started to pray with the Lord. Help me! Tabangi ako, Ginoo, kining ako na eksperyensyahan. Lisod magpanguna kining sa mga trabahador. Pero tungod sa imong gimando, tudlo iko. Nga adunay panahon sa pagpangamuyo. Cover your life, cover your days, cover your what? Efforts daily in prayer. Isa kini sa mga manifestations sa kinabuhi, sa kabuhi, no? Ni Nehemiah nga siya midangop sa Ginoo. Kay iyaman nga nabatyagan nga powerless na siya. So he needs strength. While supervising in rebuilding the wall. So daily, he prayed to the Lord. Ampo, sumaw kini ang usa sa mga butang as members of this church, sa sulod sa pamilya, maabot ang sari-sari ng mga problema sa aton tagsa ka mga kaugalingon, sa atong mga kabataan, sa atong mga immediate families, sa atong co-workers. Let us pray one another because I believe this is one of the weapons nga kita makabaton sang kusog sa aton pagpanguna, pagpangalagad sa Ginoo. At the first sign of fatigue or prostration, pray with fervor for strength, wisdom, and direction. Cry out to God. Isulti sa Ginoo nga tagaan ta og strength. So what is the importance of prayer? Ingon ni Ellen G. White sa Counsels to Parents, Teachers, and Students, pages 107 and 108. Okay? This is a work of no small magnitude and importance. A work requiring earnest thought and prayer, no less than patient, persevering effort. A right foundation must be laid. A framework, strong and firm, erected. And then, day by day, the work of building, polishing, perfecting must go forward. So this is the importance of prayer. No? Nakatabang gayud sa pagpanguna ni Nehemiah, mga kaigsunan. So, united prayer works. I believe on this.
Testimonies for the Church, Volume 3, page 428 and 429. Great importance is attached to the united prayer, the union of purpose. God hears the prayers of individuals. But on this occasion, Jesus was giving special and important lessons that were to have a special bearing upon His newly organized church on the earth. I believe on this. United prayer works, mga kaigsuunan. So, mauna ang himo ni Nehemiah sa iyang pagpanguna. And then, unsay nahitabo tungod sa pag-ampo, the work was resumed. In verse 6, work continued despite opposition and insult. This is what I like Nehemiah. Despite of opposition and insult, so the rebuilding of the wall continued. So the best antidote to discouragement is accomplishing your goal. So dili nato malambot mga kaigsunan kung dili kita mapinadayunon. No? Despite of opposition, again, og insult nga giingon, dili nato ma-accomplish ang goal, lalo na sa kay Nehemiah. He continued, despite of this opposition and insult. Why you don't feel like doing something? It's a sure sign that's what you should be doing the most. Mga kaigsunan, kung ato na nabatsyagan, ato na na-experiensyahan sa tutagsa ka mga kinabuhi, no? Padayon ta. Kay dili nato malambot ang lalambuton sa atong kinabuhi because of this opposition or discouragement or insult, ibutang sa atong pangunahuna. Think big picture. Okay? Its worker saw his rubble and bricks, but not the whole wall going up around the city. Now, you know the story. You know the story. You are one member of the body of Christ. You do not see the totality of His work. Yes, we are one member of the body of Christ. Di nato makita kung unsa gyud ang totality, no, sa buluhaton sa Ginoo. But when we participate in doing just like what the laborers did sa pagpanguna ni Nehemiah, ang Dios nagpadayon sa pagtabang kanila. Lack of positive feedback does not equate to lack of impact. Remember that statement. So, step 4, how about your Bible time? Nehemiah claimed God's power and providence in verse 14. In your discouragement, seek out God's word, find His promises, and claim them. Usahay manggod mga kaigsunan, musalig ta, murilay ta sa ato kakayahan, sa ato nga kusog. But this moment, in your discouragement, in my discouragement, let us seek out God's word and find His promises and claim them. Mga kaigsunan, ang Biblia puno sang mga saad sa iyang mga katawhan. Let us have an ample time, quality time to read the Bible and claim those promises nga giingon sa balang kasulatan. Find yourself a story like Nehemiah of victory through far greater adversity. I hope mga kaigsunan, mga kauturan, sa diha nga aton nabatnan, sa diha nga kita naka-experience sang una, sari-sari nga mga discouragement, we can still stand firm just like Nehemiah. He experienced victory through far greater adversity. Mga igsoon, dako kaayo nga mensahe ang ato na paminawan karon. Find some perspective
sa ato pagkinabuhi. According to Paul in Galatians chapter 6 verse 9, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. No, dili ta mag-give up. No? Dili ta ma-weary. But rather, we will pursue doing good for the work of God. At the proper time, we will harvest what? The good result. In verses 16 to 23, they began to help each other. Wow, kanindot mga kaigsunan. Sa diha nga sila adunay united prayer, sa diha nga sila nagkasinabot na, they began to help each other. This is a good reminder to all of us. This is what the Lord wants you and me, to help each other. Magtinabangay ta. How many times have you found something to be what? 4 times easier with just one more set of hands. Kung magtinabangay ta, mga kaigsunan, sa buluhaton sa Ginoo, sa presente nato nga pagkinabuhi, sa pag-prepare sa mga kalag o unsa man nga mga projects o buluhaton sa Ginoo, if we have a united hands to work with one another, dako kayo ang accomplishment or achievements nga mahimo. Seek the help of others. Seeking the help of others and offering it yourself, even if you don't feel up to it, is a tremendous weapon against discouragement. Kanindot mga kaigsunan, no? Seeking the help of others and offering it yourself, even if you don't feel up to it, is a tremendous weapon against discouragement. Nya unsaon nato ni? Abi ninyo, usahay manggod, makababag ni kaning 5 liters in one word. Kaning pride ba? No? Kaning pride. Probably, ato ni ibutang sa ato pangunahuna. Kay kung kini amo ang magpangibabaw, ay hindi ta maka-accomplish sa daghan nga mga buluhaton. So the giant of fear is filled, oddly enough, with the weapon of love, not courage. Okay, the giant of discouragement is not filled by the weapon of intensity, but of humility. Pagpaubos, balikan ako, no? Kanindot ang ingon diri. The giant of discouragement is not filled by the weapon of intensity, but of humility. Okay? This is one of the ingredients in Christian character to develop a humble spirit. And we are taught by Jesus Himself that we need to manifest humility in His sight and in the sight of human beings. Be humble enough to recognize that you cannot do it alone or with great speed. Ato ni pahinumduman. Be humble enough to recognize that you may not be the one called to wave the flag at the top of the mountain. Dumdumo nato, no, mga kaigsunan, nga dili nato ni kaya sa ato kaugalingon. We need everybody. We need somebody. We need every individual, every member of the church, mga kaigsunan, para nga ma-rebuild nato ang mga naguba nga mga walls parehas sang pagguba sang hindi maayo nga relasyon sa kada isa. Parehas sang pag-rebuild, no, sang gingguba nga maayo nga paghigugma sa Ginoo. Let us do this with sincerity. Be humble enough to accept help from others. Dili ta makaingon nga, kaya ko ni. No! No man is an island. Okay? Di ta kaya sa atong kaugalingon.
We need somebody. We need everybody. Let us work together in these last days, mga utod. So, slaying discouragement. In what do you feel discouraged today? Ado na ba kay nabatsyagan, no? Na feel nimo nga nadiskoryo ka karon? So another question, what stage of discouragement are you facing? Unsa na ka dako na nga discouragement or a stage or a phase ang imo discouragement o sa ako discouragement nga ako ginatubang sa pagkakaron? And of course, ikaw o ako o tanan ta nakahibalo ni ana nya unsaon nato na pagatubang. Balikan nato, fatigue, frustration, failure, and then fear, mga utod. So, ang pangutana, what role might pride be playing in this? So, mga kaigsunan, mga higala, dili gid nato, no? Ipangibabaw kining pride, kay nagani may discouragement na, madiskoryo na ta, unya, ang pride, nagapabilin paghihapon diha, nako, well, of course, ako nagapati nga tanan ta may pride, but we know how to use this pride o sa ato kagarbo, no, sa ato kinabuhi. Kabalota, no, sa mga sitwasyon. Nga kini dili siya mahimo nga madiskuryo ang kadaghanan. What will you do today to slay this giant of discouragement and reach your objective? Now, let us remember, mga igsuon, mga kaigalaan, para ma-reach natong objective, let us what? Let us continue. Let us be positive enough that despite of opposition and insult, but we need to what? To continue. Make sure your objective is indeed God's objective in your life and in my life. Negative people can only infest you with discouragements when they find you around. Just get lost and get saved. Ingon ni Israel more ayibor. Okay? Negative people can only infest you with discouragement when they find you around. Just get lost and get saved. So prayer vanishes discouragement. Balikan nato, prayer vanishes discouragement. Okay? Ingon ni Jack sa Phillips, searching for and maintaining peace in order to resist fear and discouragement. It is necessary that through prayer, through a personal experience of God, re-encountered, recognized, and loved in prayer, we taste and see how good the Lord is. And that is found in Psalm 34. So, prayer counts a lot in facing this giant of discouragement. But let us not utter one word of unbelief or, discouragement. Let us remember that we bear a message of healing to a world filled with sin-sick souls. Okay, special testimony series, mga kaigsunan, no? Volume Series 8, number 8, page 24. Ato na panghinumduman. And of course, si Ellen G. White nag-ingon giniini, no? Let us remember that we bear a message of healing to a world filled with sin-sick souls. Therefore, let us not discourage. Okay? Desire of Ages, page 369. We are not to give up in discouragement, but in every emergency, we are to seek help from Him, who has infinite resources at His command. Often, we shall be surrounded with trying circumstances, and then, in the fullest confidence, we must depend upon God. He will keep every soul that is brought into perplexity through trying to keep the way of the Lord. We are not to give up in discouragement, mga kaigsunan. So, unsa pa ang giingon diri? Medical ministry 241, kay ingon diri, laborers are greatly
needed in the Lord's vineyard and not a word of discouragement should be spoken to those who consecrate themselves to the work. Mga kaigsunan, this is now the right time that we need not to be discouraged. Never should a word of discouragement pass your lips. According to Ellen G. White, no? Adventist Homepage 222, paragraph 1. Sa ingon ni Michael Jordan, no? 6 times NBA champions, 5 times NBA most valuable player, and 4 times NBA All-Star. Sa ingon niya, success is a state of mind. If you want success, start thinking of yourself as a success. So, giingunan ni Joyce sa brothers, muna ang kinabuhi ni Jordan. God first and the last. Wala na ilain. God wants His people to be courageous in all aspects of life. The giant of discouragement can be defeated through believing, obeying, and trusting in God's power. I hope, my fellow believers in Christ, sa mga kaigsunan sa ako, mga kaigalaan nga kanunay nga nagapadayon sa pag suporta sa mao nga buluhaton sa Ginoo. Unsa man nga mga discouragement ang ato maeksperiensyahan, let us continue. Ang eksperyensya ni Nehemiah, usa ka dako nga challenge sa atong kinabuhi. Ug unya, wala niya kabig nga babag sa iya pagpanguna sa pag-rebuild sang wall. Bisan adunay opposition, ginainsulto, no? Apan siya mapinadayunon sa paghimo sang hilikoton nga ginhatag sa Ginoo sa iya. So I hope nga tanan kita karong taknaa makaunahuna ta, makatanaw ta sa unahan nga ang Ginoo maoy ato tutukan para malambot nato ang mga objectives ato kinabuhi. So alang sa ato tapos karong mga taknaa, ako gihangyo ang tanan nga magduko sa ato mga ulo alang sa ato pagampo. O Dios nga maluluyon, tag-iya sa among mga kinabuhi, daghang salamat nga ikaw nasad nakig-uban kanamo. Salamat sa mga pagpahimangno. Salamat sa mga mensahe nga mo napatalinghugan nga kini nakatudlo kanamo parehas kang Nehemiah nga siya mapinadayonon despite sa mga opposition, insult nga iya na-eksperyensyahan, tungod aduna siya commitment, siya kinabuhi, nga siya mo padayon gayod sa pag-rebuild sa wall. Hinahot pa o Diyos nga kining mensahe nga mo na patalingugan karong gabi, makahatag ka namo og inspirasyon og ma-submit namo ang amo tibuok nga mga kinabuhi diha sa imo. Daghang salamat nga ikaw magatubag sang amo pagampo og pasayloa kami sa among mga sala, kinitanan amo gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Daghang salamat.